Ngayon, narito tayo sa Genesis 12 at ito talaga ang ating tinatahak. Ngayon, sisimulan natin ang isang pag-aaral tungkol kay Abraham. Kaya ang pamagat ng mensahe ngayon ay ang paglalakbay sa buhay ni Abraham. At ang dahilan kung bakit tayo patungo kay Abraham ay may ilang mga dahilan. Gaya ng alam nating lahat, si Abraham ang ama ng ating pananampalataya. Kaya sinimulan ng Diyos ang isang bagong gawain ng kaligtasan kay Abraham. At ang kaligtasan ay inaaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Si Abraham ang unang taong sinabihan ng Diyos, ikaw ay matuwid dahil sa kanyang pananampalataya. Kaya gusto nating tularan ng pananampalataya ni Abraham at ang buhay niya. At hindi lang yan, gaya ng alam ng marami sa inyo, si Reverend Abraham Park, ang nagtatag ng ating simbahan, ang aklat na inilatala pagkatapos ng kanyang kamatayan, ang aklat 10, ay tungkol kay Abraham. Natapos niya ang pagsusulat ng mga transcript ng mga manuskrito bago siya pumanaw. At ngayon, kamakailan lang ito na ilatala, di ba? At nasa Korean lang ito mayroon. Isinasalin ito sa English. Ngunit simula ngayon, gagawa tayo ng malalimang pag-aaral sa aklat na ito. Kaya gusto kong ipakilala sa inyo ang nilalaman ng librong ito. Kaya ang pamagat ng libro ay, medyo mahaba ito ah. Ang pamagat ay ang katuparan ng kaharian ng Diyos. At pagkatapos ay nagpapatuloy. Ito ay 10 na pagkaloob at ang 10 utos ng Diyos. At saka may subtitle pa yan. Kay Abraham, paglalakbay ng pananampalataya. Sa liwanag, ma'am, gabi ng administrasyon ng Diyos, sa kasaysayan ng pagtubos. Ako, medyo mahaba naman yan, di ba? Kaganapan ng kaharian, 10 pagkakaloob at utos, pananampalataya ni Abraham sa plano at pagtubos ng Diyos. Anong ibig sabihin ng lahat ng ito? Okay, kaya ang pamagat ay kaganapan ng kaharian ng Diyos. Ang katuparan ay nangangahulugang pagkumpleto. Kaya sinusubukan na aklat na ito na ipakita sa atin kung paano makukumpleto ang kaharian ng Diyos dito sa lupa. At kung titingnan mo ang konklusyon, sinasabi nito sa atin ang uri ng pananampalataya na kailangan upang makumpleto ang kaharian ng Diyos dito sa lupa. At ang ganong uri ng pananampalataya ay pananampalataya ni Abraham, tama ba? At pagkatapos ay meron tayong 10 pagkakaloob at 10 utos. Pag-uusapan ko pa ito mamaya. Kaya ito ang pamagat ng aklat na ating pag-aaralan. Kaya ang libro ay nahahati sa 4 na kabanata at isang konklusyon ha. Kaya ang ilan sa mga pamagat ng kabanata ay tungkol sa istruktura ng Genesis at sa paglalakbay sa buhay ni Abraham. Ang kabanata 2 ay tungkol sa 7 tipan kay Abraham at sa kaharian ng Diyos. Ang kabanata 3 ay tungkol sa 10 pagkakaloob na ipinagkaloob kay Abraham. Ang kabanata 4 ay ang 10 utos ng Diyos at ang pagsunod ni Abraham. At ang konklusyon ay pananampalatayang kailangan para sa katuparan ng kasaysayan ng pagtubos. Kaya iyon talaga ang paksa ng libro. Kaya kailangan nating matutunan ang tungkol sa buhay ni Abraham, tama ba? Sino si Abraham? Ang buhay ni Abraham ay maaaring ibuod sa ilang mga numero. Ano ang ilan sa mahahaladang numero sa buhay ni Abraham? Ayon sa aklat na ito, ang buhay ni Abraham ay tungkol lamang sa bilang na 10 at bilang na 7. Ngayon, base sa mga numero, mapanganib na teritoryo ito.
Kung susuriin mo ang numerolohiya, maaaring kakaiba talaga. Kaya kailangan nating maging maingat dito. Kaya ang buhay ni Abraham ay nabubuod sa bilang na 10 at bilang na 7. At gaya ng alam mo, ang dalawang numerong ito ang napakahalaga sa Biblia. Napakahalagang numero ang 7, di ba? Ang 10 ay isa ring mahalagang numero. At lahat ng bagay sa buhay ni Abraham ay pawang 10 at 7. Halimbawa, sa buong buhay niya, lumipat siya sa 10 iba't ibang lokasyon. Kaya nanirahan siya sa 10 iba't ibang lungsod o rehiyon sa buong buhay niya. At saka ang Diyos, ipinagkakaloob sa kanya ang 10 pagkakaloob. Nag-utos din ng Diyos, binigyan siya ng 10 utos sa buong buhay niya. Binigyan din siya ng Diyos ng 7 tipan. Kaya lahat ng bagay sa buhay ni Abraham ay pawang 10 at 7. Aba, anong kahalagahan nito? Bueno, hayaan ninyong pag-usapan ko sandali ang tungkol sa mga numero sa Biblia. May ilang mga numero sa Biblia na lubhang makabuluhan. Parang 7 at 10, di ba? May iba pa, di ba? Halimbawa, ang numero 1. Sa Deuteronomio, Kabanata 6, Talata 4, sinasabi, iisa ang Diyos, tama ba? Kaya ang numero 1 ay numero para sa ating Diyos. Naniniwala tayo sa isang Diyos, hindi ba? Kaya para sa iyong sanggunian, Deuteronomio 6:4. Ang bilang na 2 ay may kahulugan din sa Biblia. Ang bilang 2 ay ang bilang ng isang saksi. Ayon sa Deuteronomio 17, versikulo 6, sa korte, kailangan mo ng kahit 2 saksi para mapatunayan ang testimong iyon. Huwag mong husgahan ng isang tao gamit lamang ang isang saksi. Kailangan ay 2, 3 o higit pang mga saksi. Iyan ang sinasabi sa Deuteronomio 17:16. Pasensya na, sabi ng 17:6. At saka sa Pahayag 11, versikulo 3, sinasabi, sa mga huling araw, sabi ng Diyos, ibibigay ko ang aking otoridad sa aking 2 saksi. Kaya kapag sinabi ng Diyos, alam mo, ang 2 kong saksi, ang bilang 2 rito ay hindi nangangahulugang eksaktong 2 tao lamang ang nagpapatuo tungkol sa Diyos. Isa itong simbolikong numero. Ito ang 2 tapat na saksi na nagpapatotoo tungkol sa Diyos sa mga huling panahon. Kaya ang bilang 2 ay ang bilang ng saksi. Mahalaga rin ang bilang 3 dahil ang ating iisang Diyos ay umiiral sa ilang persona, sa 3 tao, di ba? Ang Trinidad. Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo, tema ba? Kaya ang bilang na 3 ay ang bilang ng langit kung saan nananahanan ng ating Diyos. Okay? Tat- Ito ay konektado sa Trinidad. Okay? At saka ang numerong 4 ay mahalaga rin dahil ito ay isang numero para sa mundo na ating ginagalawan. Kasi nung unang panahon, naniniwala sila na may 4 na sulok ng mundo, di ba? Ang pananalitang iyan ay lumilitaw ng ilang beses sa Biblia. Kaya dahil ang daigdig ay sinisimbolo ng 4 na cardinal na direksyon. Alam niyo kung ano yan? Hilaga, timog, silangan at kanluran naman yan, di ba? Kaya ang numerong 4 ay sumisimbolo sa lupa. Kaya dito natin nakukuha ang numerong 7. Dahil ang 3, dagdagan ng 4 ay 7. Tama ba? Kapag nagtagpo ang langit at lupa, doon ito kumpleto at perpekto. Tama ba? Hindi lang yun. Nagpahinga ang Diyos sa ika-7 araw, di ba? 6 na araw siyang lumika at nagpahinga siya sa ika-7 araw. Kaya ang bilang na 7 ay isang bilang ng pagkumpleto at pagiging perpekto. Natapos niya ang kanyang trabaho. Natapos ni Solomon ang kanyang templo sa loob ng 7 taon. Maraming halimbawang tulad nito sa Biblia. Kaya ang bilang na 7 ay ang bilang ng pagiging perpekto at pagkumpleto. Ang kulam ng isa riyan, ang bilang na 6, ay ang bilang ng pagbagsak dahil ang taong nilikha nung ika-6 na araw ay nagkasala. At pagkatapos, sa wakas, mayroon tayong numerong 10 na isa ring bilang ng pagkumpleto o kabuuan.
Kabusugan kasi alam mo, pagbibilang mo ng hanggang 10, puno na, di ba? Kaya ang bilang 10 ay isang bilang ng kapuluan. Kaya ito ang ilan sa mahahalagang numero sa Biblia. May isa pa yung numero 12, di ba? Napakahalaga ng bilang na 12 sa Biblia. Parang may 12 tribo sa Israel, ang 12 apostol ni Jesus, at nagkataon lang na ang 12 ay 3 beses sa 4, tama ba? Kaya ang 12 din, katulad ng 7, ay ang bilang ng pagiging perpekto at pagkumpleto. Kaya ito ang ilan sa mahahalagang numero sa Biblia. At ang buhay ni Abraham ay nabubuod sa bilang na 7 at bilang na 10. Ibig sabihin, ang anyang buhay pananampalataya ay isang ganap at ganap na buhay. At kaya nga, ito ay isang buhay na maaari nating gawin bilang huwaran, hindi ba? Gusto nating yan tularan, di ba? At dahil tao rin siya, katulad natin, nagkakamali rin siya. Hindi naging perpekto ang buhay niya. Hindi naman siya parang Jesus, ha? Kaya marami rin siyang nagawang pagkakamali sa buhay niya. Kaya naman, makakaasa tayo diyan. Kasi kung perpekto siya, masasabi natin na, nako, hindi ko siya kayang maging katulad, di ba? Pero hindi siya perpekto, meron siyang mga kapintasan. Marami siyang nagawang pagkakamali, dayon pa man, ang Diyos ay gumawa pa rin sa pamamagitan niya. Kaya aalamin natin ang tungkol sa buhay niya, di ba? Gaya ng sabi ko, sa paglalakbay niya sa buhay, dumaan siya sa 10 iba't ibang lugar. Maaari mo bang pangalanan silang lahat ng 10? Maaari mo bang pangalanan ng isa sa kanila? Ipinanganak siya sa Ur, yan nida, or ng mga Kalbeo, at pagkatapos ay lumipat siya sa Han. At pagkatapos mula roon pumunta siya sa Canaan, tama ba? Ang unang lungsod na pinuntahan niya sa Canaan ay ang Shechem. Pagkatapos ay lumipat siya sa isang lugar sa pagitan ng Bethel at Ai. At pagkatapos ay pumunta siya sa Ehipto dahil nagkaroon ng taggutom. At pagkatapos, nang matapos ang taggutom, bumalik siya sa pagitan ng Bethel at Ai. At pagkatapos ay pumunta siya sa Hebron. O tatapos, mula roon, pumunta siya sa isang lugar na tinatawag na Gerar. Pagkatapos, ang Beerseba. At pagkatapos ay bumalik sa Hebron kung saan siya namatay. At siya ay inilibing sa Hebron sa yungib niyang Makpela. Kaya sa buong buhay niya, mula sa kanyang kapanganakan hanggang sa kanyang kamatayan, nakapunta siya sa eksaktong 10 lokasyon at ginagabayan siya ng Diyos sa buong paglalakbay. At gaya ng sinabi ko, binigyan siya ng Diyos ng 7 tipan sa buong buhay niya. At binigyan din siya ng Diyos ng 10 pagkakaloob. Kaya hayaan ninyong pag-usapan ko yan. Anong mga pagbibigay? Ano ang mga pagbibigay? Ito ay isang salitang hindi natin masyadong ginagamit, hindi ba? Sobrang hindi pamilyar sa aming. Ito ay karaniwang nangangahulugang isang bagay na pinahintulutan ng Diyos na ipinagkaloob ng Diyos. Okay, halimbawa, naliligtas tayo sa pamamagitan ng pananampalataya, tama ba? Saan nagbumula ang pananampalataya? Ang pananampalataya ay nagmumula sa biyaya ng Diyos na isang kaloob, tama ba? Yan ang sinasabi sa mga taga-Efeso 2, mga talatang 7 at 8. Sa biyaya ng Diyos, tayo naliligtas at sa pamamagitan ng pananampalataya, tama ba? Ito ang biyaya na nagbibigay sa atin ng pananampalataya upang maniwala at sa pamamagitan ng pananampalatayang iyon, tayo ay naligtas. Kaya hindi natin ito pag-aari, di ba? Kaya tandaan, sa pangwakas na serbisyo noong retreat, tinalakay ko kung paano ang pagsunod ay bunga ng pananampalatayang yan. Ang pananampalataya ay isang bagay na ibinigay sa atin ng Diyos. Regalo ko. Alam mo, nakatanggap ako ng mga regalo ngayon. Kaya yung mga walang ibinigay sa akin, naaalala ko kayo. Kaya ang biyaya ng Diyos ay isang regalo. Libre na yung ibinibilay. Iyan ang pananampalataya, tama ba? Ngayon, kailangan nating tanggapin iyan at sundin ang kanilang mga bunga ng pagsunod. Trabaho namin yan. At ang mga bungang iyon ang kailangan nating ibigay bilang sakripisyo sa ating pagsamba. Kaya ang pananampalataya ay nagmumula sa Diyos patungo sa atin.
inialay at tinatalikuran natin ang ating pagsunod sa Diyos, tama ba? Pero alam mo ano ang nauuna bago ang pananampalataya? Kaya ang pananampalataya ay humahantong sa pagsunod, tama ba? At iyan ang gusto naming magkaroon. Ngunit ang nauuna kaysa sa pananampalataya ay ang biyaya. Kung walang biyaya, walang pananampalataya. Hindi tayo maaaring maniwala hanggat hindi tayo binibigyan ng Diyos ng kanyang biyaya. Kaya kailangang ibuhos ng Diyos ang kanyang biyaya sa ating mga puso. At kaya nga kapag naririnig natin ang kanyang mensahe, maaali tayong maniwala rito at magsabi ng amen dito. Tama? Kaya gaano tayo dapat magpasalamat dito? Wala ka mong dinalang pagkain sa mesa. Parang may nagbibigay sa iyo ng lahat ng perang kailangan mo para makapagsimula ng negosyo. Eto, gawin mo. Hindi ba't maganda yon? $1,000,000, gawin mo ang anumang gusto mo ito at maaari tayong magtrabaho ng husto gamit yan at mamunga ng mga bunga ng pagsunod. Pero bago pa man ang biyaya, meron ng iba pang bagay. Anong nauna bago ang biyaya? Yan ang tinatawag ng mga pagbibigay. Kaya ang 10 pagkakaloob na ipinagkaloob ng Diyos kay Abraham, ito ay nangyari bago pa man ang mga panahon, bago pa man ang paglikha. Sa puso ng Diyos, alam na niya. Sa kanyang isipan, iniisip niya, gagamitin ko ang lalaking ito na nagngangalang Abraham at ipagkakaloob ko sa kanya ang mga bagay na ito. Kaya ang 10 pagkakaloob na ibinigay ng Diyos kay Abraham ay, una sa lahat, ang dakilang bansa. Sinabi ng Diyos, kayo ay magiging isang dakilang bansa, kaya't ipinagkaloob ng Diyos kay Abraham na maging isang dakilang bansa. Pangalawa, binigyan siya ng Diyos ng isang dakilang pangalan. Ang ganda ng pangalan ni Abraham, di ba? Pinag-uusapan pa rin namin to, 4,000 taon pagkatapos niyo mamatay. Kaya pinayagan si Abraham ng isang dakilang pangalan. Pangatlo, malaking lupair. Ipinangako ng Diyos sa kanya ang lupang pangako, tama ba? Ang apat, mga dakilang inapo. Sinabi ng Diyos na si Abraham ay magkakaroon ng maraming mga inapo, di ba? Panglima, ang pagkakaloob ay dakilang mahabang buhay. Sinabi ng Diyos na si Abraham ay mabubuhay hanggang sa mabuting tatandaan at pagkatapos ay isasama siya sa kanyang mga ninuno. Ang anim, ang pagkakaloob ay dakilang tagumpay. Kung magtitiwala ka sa Diyos, saan ka man magpunta, magkakaroon ka ng malaking tagumpay. Ipinagkaloob na yan sa atin, bago pa man ang mga panahon, kung paniniwala lang natin yan. Tama ba? Ang pito, ang pagkakaloob ay ang Mesiyas. Ipinagkaloob ng Diyos kay Abraham ang Mesiyas. Ipinangako ng Diyos na ang Mesiyas ay darating bilang isang inapo ni Abraham. Pangwalo, ang pagkakaloob ay dakilang katuwiran. Ang ikasiyam na pagkakaloob ay malaking gantimpala. At ang ikasampo ay dakilang pagpapala. Kaya ito ang 10 kaloob na ipinagkaloob ng Diyos kay Abraham bago pa man siya isinilang. At dahil sinabi niya ang mga pagkakaloob na ito, ang biyaya ng Diyos ay dumating kay Abraham at nagawa niyang maniwala rito. At dahil doon, nagawa niyang sumunod. At sa pagtupad sa mga pagkakaloob na ito sa buhay ni Abraham, binigyan siya ng Diyos ng ilang mga kagamitang magagamit. At ano ang mga kagamitang iyon? Iyan ang 10 utos. Hindi ito 10 utos. Alam mo, parang alalahanin ng sabat o mga bagay na tulad niyan. Yan ang 10 utos. Ito ang 10 utos na partikular na ibinigay kay Abraham. Kaya halimbawa, ang unang utos ay ang umalis sa kanyang bansa. Umalis ka sa bansa mo, di ba? Yan ang unang utos. At ang pangalawang utos ay tumingin sa hilaga, timog, silangan at kanluran. Ibibigay ko sa iyo ang buong lupay nito, di ba? Kaya ang 10 utos na ito, kung susundin mo lang ang bawat isa at isa-isahing susundin, ang mga utos na ito ang magbibigay daan upang matupad ang 10 pagkakaloob sa buhay niya. Kaya nakikita mo ang koneksyon gon? Kung susundin mo ang 10 utos ng Diyos, ang 10 pagkakaloob ay matutupad sa iyong buhay. Kaya ibinigay ng Diyos ang 10 utos na ito bilang pahiwatig kung paano mo matutupad ang mga pagkakaloob na ito sa kanyang buhay. Kaya iyan ang ipinagkakaloob ng Diyos kay Abraham. At sinunod niya ang lahat ng 10 utos niya.
Ang huling utos ay, ialay mo ang iyong anak na si Isaac bilang handog na susunugin. At lang sa wakas ay sinunod niya ang utos na iyon, sinabi ng Diyos, ngayon ay talastas ko na ikaw ay natatakot sa akin. Inilayay niya ang kanyang minamahal na anak na si Isaac. Kaya iyan ang karaniwang buod ng tungkol sa kung ano ang aklat na ito. Kaya tingnan natin. Pangalawa, tingnan natin ang buhay ni Abraham. At ngayon, maikling pag-uusapan ko lang ang tatlong panahon sa buhay ni Abraham. Ang buhay ni Abraham ay maaaring hatiin sa tatlong panahon, mula sa kanyang kapanganakan hanggang sa kanyang pagkamatay sa edad na 175, maaari mo itong hatiin ng ganito. Noong siya ay 75 taong gulang, nilisan niya ang Haran at nagtungo sa Canaan. Kaya dito siya pumasok sa Canaan, ang lupang pangako ng Diyos. Nang siya ay 100 taong gulang, isinilang ang kanyang anak na si Isaac, ang ipinangakong anak. Kaya sa unang 75 taon, nanirahan siya sa UR at Haran bilang anak ng isang mananamba sa idolo. Okay, nabubuhay siya bilang anak ng isang mananamba sa Diyos-Diyosan sa UR at Haran. Ang Amerika ay binubuo ng mga imigrante, di ba? Lahat tayo ay imigrante kung babalikan ng ating mga ninuno, di ba? Kaya ang buhay ni Abraham ay tungkol lamang sa paglipat-lipat ng lugar. Nilisan niya ang daigdig at nagtungo sa Haran, at sa wakas ay nakarating sa Kanaan, ngunit bago siya makapasok sa Kanaan, siya ay anak ng isang sumasamba sa Diyos-Diyosan. Kaya halimbawa, lumipat ang aking ama sa Amerika nung bata pa ako. Bago yon, nung nakatira kami sa Korea, Buddhist ang nanay ko. Pumunta siya sa templo at alam mo na, nagbigay ng pera para mailagay ang pangalan namin sa isa sa mga haligi o kung ano man yun. Hindi ko alam. Sa templo, di ba? Ang tatay ko ay naninigarilyo at umiinom ng labis. Matagal na panahon na ito, no? Nung hindi pa nila alam na mapanganib pala ang sigarilyo, di ba? Kaya lahat ng tao ay naninigarilyo noon. Tapos bigla na lang, sabi niya, pupunta na kami sa Amerika. Parang, ano? Bakit? Nasa ng Amerika? At pagkatapos ay sinabi niya, alam mo, ang Amerika ay isang Kristiyanong bansa. Kaya tayo ay magiging mga Kristiyano. Napaka-random, di ba? Itinutuloy ko na ang paninigarilyo at pag-inom ngayon. At ginawa niya, ito ay talagang kamamangama. At pagkatapos, nagsimula na kaming magsimba. Parang, anong nangyayari? Ang pagpunta sa templo, papuntang simbahan, ibig kong sabihin ay hindi mahalaga sa akin. Pero dahil masyado pa akong bata noon, iyon ang nangyari. Mula nung araw na iyon, nagsimula kaming magsimba at naging Kristiyano. Alam mo na, at narito ako, isa akong pastor. Ang mga mangha, di ba? Kaya ganun ang nangyari kay Abraham. Anak siya ng isang sumasamba sa Diyos-Diyosan. Gulit bigla na lamang. Nung siya ay 75 taong gulang na, sinabi ng Diyos, hindi, umalis ka sa lugar na iyon, pumunta ka sa ibang bansa, at ikaw ay magiging aking anak, ang anak ng Diyos, si Abraham. Kaya sa unang 75 taon ay namuhay siya sa isang makasalanang lugar, at pagkatapos ay bigla na lamang nang siya ay mag-75 taong gulang, siya ay naging ama ng pananampalataya sa lahat ng mananampalataya. At pagkatapos, sa loob ng 25 taong ito, hinintay niya ang pangako ng Diyos na magkakaroon siya ng maraming inapo ng may karapatan, at ang lupaing ito, ang lupain ng Canaan, ay ibibigay sa kanya at sa kanyang mga inapo. At sa wakas, nang siya ay 100 taong gulang na, isinilang niya si Isaac. At pagkatapos, sa susunod na 75 taon, nabuhay siya bilang ama ng ipinangakong batang lalaki. At kaya, sa katunayan, siya ang ama ng pananampalataya. At nung siya ay 79 na taong gulang, binago ng Diyos ang kanyang pangalan at ginawang
Abraham, tama ba? Kaya ibig sabihin yan ay siya ang ama ng maraming bansa. Kaya sa unang 75 taon, namuhay siya kasama si Terah. Sa huling 75 taon, namuhay siya kasama si Isaac. At sa pagitan, Vito, nanirahan siya ng isang mahabang panahon kasama si Ismael na sarili niyang anak na lalaki dahil sa sarili niyang mga pagnanasa. Hindi ba't ganun ang nangyari? Sa pagtatapos ng aklat, ganito ang sabi ni Reverend Abraham Park: ang 100 taon na ito rito, mula 75 hanggang 175, ang 100 taon ng buhay ni Abraham sa Kanaan ay parang isang roadmap patungo sa kaharian ng Diyos, ha? Parang isang mapa patungo sa kaharian ng Diyos. Kaya nitong 100 taon na siya'y nanirahan sa lupain ng Kanan, ang Kanan ang lupang pangako, tama ba? Ito ay sumisimbolo sa kaharian ng Diyos para sa atin. At sa loob ng 100 taon na iyon, ang buhay ni Abraham ay parang isang mapa para sa atin patungo sa kaharian ng Diyos. Kaya nga, kailangan natin itong matutunan. Pero hindi ibig sabihin nun ay perfecto siya. Gaya ng sabi ko, di ba? Sa loob ng 100 taon na iyon, marami siyang nagawang pagkakamali. Nung nagkaroon ng taggutom, pumunta siya sa Ehipto nang hindi niya dapat ginawa, di ba? Dapat siyang manatili sa kanan. Ngunit hindi siya makapaniwala na ang Diyos ang maglalaan sa kanya sa panahon ng taggutom, kaya't umalis siya. Nung hindi pa siya nagkakaanak, ano ang ginawa niya? Kinuha niya si Hagar, ang kanyang alipin, tama, at nagkaroon sila ng isa pang anak, si Ismael, sa pag-aakalang si Ismael ang magiging tagapagmana. Ngunit hindi yun ang gusto ng Diyos. Kaya maraming pagkakamali si Abraham, tulad nating lahat. Ngunit ang isang bagay na nagpalakas sa kanya ay ang hindi niya lubusang pagtalikod sa Diyos. Siya ay palaging nakadikit sa Diyos. At iyan ang kailangan nating matutunan mula sa kanyang buhay. Kaya, sa madaling salita, upang tayo ay maging mga inapo ni Abraham, kailangan nating magkaroon ng pananampalatayang tulad ni Abraham. Ngunit hindi lamang iyon. Sa Juan 8, versikulo 39, may sinabi pa si Jesus. Sige, dumako naman tayo sa Juan 8:39. Pakibuklat po ang inyong mga Biblia sa Juan 8:39. Sabi sa Juan Kapitulo 8, versikulo 39, sumagot sila, si Abraham ang aming ama. Sabi ni Jesus, kung tunay kayong anak ni Abraham, gagawin ninyo ang mga gawa niya. Kaya kung kayo ay mga anak ni Abraham, anong kailangan ninyong gawin? Kailangan mong gawin ang mga gawa ni Abraham. Kailangan nating mamuhay tulad ni Abraham. Kailangan nating tadlayin ang pagsunod ni Abraham. Kaya ang pananampalataya, gaya ng sabi ko, ay isang bagay na ipinagkakaloob ng Diyos. At kailangan nating gamitin yon upang magdulot ng pagsunod sa ating mga buhay. Ang katotohanang narito tayo ngayon ay patunay na ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang kanyang biyaya at pananampalataya. Kailangan nating gamitin ito para sumunod at mamunga ng pananampalataya. At ginawa yan ni Abraham. Ang huling utos na ibinigay niya sa kanya ay, ialay mo ang iyong anak, si Isaac. Minamahal na anak na isinilang niya noong siya ay 100 taong gulang. Isipin mo kung gaano kaganda ang batang ito. Ikaw ay 100 taong gulang na at nagkaroon ka ng anak at saka sinabi ng Diyos, patayin mo siya. Pero tama ang ginawa ni Abraham. Kaya sinabi ito ni Reverend Abraham Part Aniya. Para kay Abraham, si Isaac ang kanyang huling pagmamahal, ang huling pagkakabit niya sa mundong ito. Ito ang kanyang huling pag-ibig, si Isaac. At sinasabi ng Diyos, isuko mo kahit iyan, ihandog mo rin yan sa Diyos.
at ginawa niya yon. Kaya iyan ang gusto nating makamit sa ating buhay. At matututunan natin na hindi si Abraham ang gumawa nito. Ang Diyos ang nagbigay daan sa kanya upang magawa ito. Yun ang napakaganda. Dahil kung tayo magdedesisyon, wala ni isa sa atin na makakagawa nito. Mulik binigyan ng Diyos ng kapangyarihan si Abraham na gawin ito. Kaya bilang konklusyon, ang buhay ni Abraham ay maaaring ibuod sa dalawang bagay, dalawang gawa. Tama ba? Anong ginawa niya? Saan man siya magpunta, nagtayo siya ng mga altar at nagtayo ng mga tolda. Saan man magpunta si Abraham, nagtayo siya ng mga altar at nagtayo ng mga tolda. Kaya ang pagtatayo ng altar mayon ay nanangahulugan ng pagsamba, tama ba? Saan man siya magpunta, sinasamba niya ang Diyos. Yun ang buhay niya. Siya ay isang mananamba. Kaya kung may magtanong sa'yo, anong gagawin mo? Sabihin mo, ako'y isang mananamba. Huwag mong sabihin, alam mo na. Huwag mong ibigay sa kanila ang trabahong pangkarera mo. Sabihin na natin, mga mananamba tayo. Tama ba? Yan ang hinahanap ng ating Ama. Sa Juan 4:24, sinabi ni Jesus, ang ating Ama ay naghahanap ng mga mananamba na sasamba sa espiritu at katotohanan. Hindi ba? Yan ang buhay natin na tumatawag sa lahat. Mananamba tayo gaya ni Abraham. Pangalawa, nagtayo siya ng tolda. Ibig sabihin, namuhay siyang manlalakbay. Ang sojourner ay nangangahulugang isang taong naglalakbay. Hindi itong aming tahanan. Hindi kami nakadikit sa lugar na ito. May isa pa tayong bahay na pupuntahan. Iyan ang uri ng buhay na ipinamuhay ni Abraham. Kaya ang isang manlalakbay ay kailangang maglakbay ng magaan. Kailangan nating magkaroon ng pinakamaliit na bagahe hanggat maari. Yan ay isang tunay na manlalakbay. Ang manlalakbay ay walang kaugnayan sa mundong ito. Hindi ko sinasabing dapat tayong mamuhay, ang ibig kong sabihin, dapat tayong mamuhay na parang mga palaboy na ganyan. Pero ito, ang tinutukoy ko ay ang ating espiritualidad. Kailangan nating maging ganito. At upang bigyang daan si Abraham na maging katulad niyan, anong ginawa ng Diyos? Inihiwalay siya ng Diyos sa mga mahahalagang bagay sa kanyang buhay. Una, inihiwalay niya siya sa kanyang amang si Tera. Pagkatapos ay inihiwalay niya siya sa kanyang pamangkin na si Lot. Kita mo, pinuputo niya ang lahat ng uri ng mga pagkahumaling at pagmamahal sa kanyang buhay na hahadlang sa kanya sa paglapit sa Diyos. Pangatlo, hiniwalay niya siya sa kanyang ang unang anak na si Ismael. At sa huli, pinaghiwalay niya ito kay Isaac. Ang kanyang huling pag-ibig, ang kanyang huling pagmamahal, ang kanyang huling pagkapit. Kaya si Abraham ay isang ganap na manlalakbay. Siya ay ganap na nakatuon sa Diyos lamang. Pero nangyari iyon ng mga dekada. Matagal ang ginawa niya noon. Kaya dito rin tayo patungo. Gusto naming mamuhay ng ganito. Ngunit sa paglipas ng panahon, magkakamali rin tayo, tulad ni Abraham. Pero ayos lang yun, basta't hindi tayo susuko. At hanggat tayo ay nagtitiwala at naniniwala na ang Diyos ang siyang tutupad sa lahat ng mga bagay na ito. Kung may ipinangako siya, tutuparin niya. Hindi tayo. Kailangan lang natin na nandun. Yun lang. Tumayo ka lang dyan at walang gagawin. Pero napakahirap naman yan para sa mga tao, di ba? Dahil lagi kaming nababaliw. Gusto namin gumawa ng isang bagay. Tumayo ka lang dyan at walang gagawin. Amen? Magsabi ka ng amen. Sige, kaya ganun nga ang ginawa ni Abraham. Sumamba siya at nagtayo namang tolda. Kaya ang ating pagkakakilalan ay ang dalawang bagay na ito. Tayo ay mga mananamba at tayo ay mga manlalakbay. Ito ang ating pagkakakilanlan sa tipan. At kaya naman mahalaga si Abraham para sa atin ngayon dahil siya ay isang mananamba at manlalakbay. Kaya tayo rin ay dapat maging mga mananamba at manlalakbay. Magtapos tayo sa pagbasa ng Jeremias, Kabanata 6, talata 16. Sige, Jeremias, Kabanata 6, versikulo 16. Sinasabi sa Jeremias, Kabanata 6, versikulo 16, ganito ang sabi ng Panginoon,
Tumayo kayo sa tabi ng mga daan at tumingin kayo, at itanong ninyo ang mga sinaunang landas kung saan naroon ang mabuting daan. At maglikad papasok doon, at makakatagpo kayo ng kapahingahan para sa inyong nga kaluluwa. Ngunit sinabi nila, hindi kami lalakad doon. Kita mo, anong sinabi ng Diyos? Tumayo lang sa tabi ng daan at tumingin at magtatanong para saan? Magtanong tungkol sa sinaunang landas. Yan ang landas na tinahak ni Abraham, ang landas na tinahak ni Isaac, ang landas na tinahak ni na Jacob, Jose, Moises, at lahat ng mga propeta at taong may pananampalataya. Doon matatagpuan ang mabuting daan. Ayan ang sinabi ng Diyos. At maglakad papasok doon. Anong mangyayari? Makakatagpo kayo ng kapahingan para sa inyong mga kaluluwa kahit sa abalang mundong ito, kahit na nakatira kayo sa Manhattan. Sa mga cellphone at internet at lahat ng uri ng teknolohiya, kahit na nasa paligid lang natin yan, hindi na mahalaga. Dito mismo sa kaibuturan, sa ating mga puso, dapat nating tahakin ang sinaunang landas na tinahak ni Abraham. Kung magkagayoy, makakasumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa. Kahit pa tumutunog ang cellphone mo ng 3:00 ng madaling araw at matanong mo, sino ba itong taong ito na tumatawag sa akin ng ganitong oras? Hindi mahalaga dahil sa ating mga puso, tayo ay lumalakad sa sinaunang landas at makakatagpo tayo ng kapahingahan para sa ating mga kaluluwa. Iyan ang kailangan natin ngayon sa abalang mundong ito, at ibibigay yan ni Abraham para sa atin. Amen. Pag-aaralan natin ang sinaunang landas na yan. Sabay-sabay tayong lalakad pababa. Dalangin ko na makatagpo tayong lahat ng kapahingaan para sa ating mga kaluluwa sa pag-aaral tungkol kay Abraham. Amen. Sige, manalangin tayo. Mahal na Ama sa langit, nagpapasalamat kami sa kahangahangang araw ng Panginoon na iyong ipinagkaloob. Nagpapasalamat kami sa pagbibigay mo sa amin ng iyong biyaya upang kami ay makapaniwala sa iyo. Ama naming Diyos, habang malapit na naming matutunan ng tungkol kay Abraham sa susunod na mga linggo, dalangin ko na bigyan mo kami ng iyong karunungan at buksan ang aming mga puso at tulungan kaming sumunod at tahakin ang sinaunang landas na hindi nais tahakin ng mga Israelita. Pero naniniwala kami na iyon ang mabuting paraan. Naniniwala kami na doon matatagpuan ng aming kaluluwa ang tunay na kapahingahan sa mundong ito. Diyos Ama, idinadalangin po namin ang lahat ng kaluluwang narito ngayon. Tulungan mo kaming matagpuan ang sinaunang landas na iyon sa aming mga puso sa pamamagitan ng iyong salita upang tunay kaming makalakad kasama mo sa landas na iyon. Ama, dahil narito kami upang sambahin ka, naway ito ang maging tunay naming tungkulin sa aming buhay. Tulungan mo kaming makapagkumpisal at masabi, ako'y isang sumasamba sa Diyos. Yan ang pinakamahalagang bagay sa ating buhay. Naway maluwalhati ka namin sa pamamagitan ng aming pagsamba, naway mamuhay kami para sa pagsambang ito, at naway mamuhay kami bilang mga manlalakbay tulad ni Abraham, upang kami ay walang anumang pagkakabit, kundi ang aming mga kaluluwa, puso at mga mata ay maituon lamang sa iyo, Panginoon, aming Ama na nasa langit. Lubos po kaming nagpapasalamat sa biyayang ito. Ibinibigay namin sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian at idinadalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus.